Hello! Good morning, good afternoon, or good evening. Saan man po kayong parte ng mundo na nanonood ng vlog na ito. This is the Bible Journal. Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. This week, magsastart na po tayo sa next chapter ng Exodo. If you remember po, last week, we had a different kind of episode which is nagkaroon po ako ng personal reflection on 1 Peter 5-10. Sana po nagkaroon po kayo ng chance na mapanood ito para nakapag-reflect din po kayo sa sarili ninyong experiences. This week, itutuloy na po natin ang Exodo chapter 21-30. Yung episode natin nung nakaraan, yung Exodus 11-20, ito po yung time na ibinigay na po ng ating Panginoong Diyos ang 10 utos kay Moises para sa mga Israelita. This week po, ito na po yung this week sa episode na ito, inilahad yung mga batas tungkol sa lahat ng bagay. Kasi diba, yung 10 utos na ibigay na nga last week. So, this next part of Exodo is something na inelaborate yung mga utos ni Yahweh. Para they will know yung exact reasons kung bakit ginawa ito mga batas na ito. Magbabanggit ako ng ilan dun kasi every chapter meron siyang specific and maraming detailed instructions kung paano siya susundin. So, bibigyan lang ako sa inyo ng specific things na binanggit doon sa mga chapters na ito. Para meron lang kayong idea kung paano yung batas noon. Some of it may mga similarities sa ilang batas na nag-exist pa hanggang sa ngayon. Yung una-una is yung sa chapter 21 is yung mga batas sa mga alipin. Kapag daw yung isang tao ay bumili siya ng isang aliping Hebreo, maglilingkod dito sa kanya sa loob ng 6 na taon at sa 7 taon makakalaya na ito. Pero yung halimbawa, meron siyang gusto niya na magstay dun sa amo niya, kailangan niyang patunayan ito sa harap ng Diyos at sa pamamagitan niya na pupubutas sa kanyang tenga. Ibig sabihin nito, forever na siyang slave. And then after nun is yung mga batas tungkol sa karahasan. Sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ding patayin. Pero kung hindi naman sinasadya yung pagpatay, tapos niloob ng Diyos na mangyari ito, bibigyan lang siya ng parang isang lugar kung saan siya magtatago and dun lang siya magsistay hanggang mamatay or wala na sa mundong ito yung mga angkan nung pinatay niya, parang ganon. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang amahoy na ay dapat patayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat ding patayin. Sino mang magmura sa kanyang amahoy na ay dapat patayin. So dito sinasabi na ini-elaborate na yung batas na binigay ni Yahweh, diba? Tungkol dun sa ating mga magulang. Na igalang mo ang iyong ama't ina. So ito na yon. Lahat na ng batas tungkol doon, ito na nakapaloob na siya dito. Tapos daw, halimbawa, mayroong mga nag-aaway, tapos may isang mga nag-aaway, nakasakit sila na nagdadalang taong babae. Pero pag nakunan ito, tapos wala naman siyang ibang pinsala, maaaring humiling ng amount yung asawa ng babae. Pero halimbawa naman kung magkaroon siya ng pinsala, bukod pa sa nawala yung kanyang anak sa sinapupunan niya, maaaring ang maging parusa ay pagpatay din. Dito nag-root yung kasabihan natin na an eye for an eye or a tooth for a tooth. Dito yun. Next is yung pananagutan ng may-ari. Kapag isang baka nanuwag siya, tapos nakapatay siya ng tao, tapos hindi ito alam ng amo niya, wala siyang pananagutan, parang babayaran niya lang siya. Pero kung yung nanunuwag yung baka,
Tapos, alam naman nung amo niya na nanunuwag ito, tapos sinayaan niya na makawala or makatakas, papatayin yung baka, pati yung may-ari. Ganun. Yun yung tungkol dun sa pamamaya. Actually, marami pa siya, pero yun lang nabigyan ako ng example sa inyo. And then, ito naman yung mga batas tungkol sa pagnanakaw. Kapag daw yung magnanakaw is pumasok sa isang bahay na nanakawan niya ng gabi, tapos namatay yung may-ari ng bahay, walang pananagutan yung nakapatay. Pero kung yung pagkakapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot yung nakapatay. Di ba ang weird? Sobrang, ewan ko, basta na-weirdohan lang ako dito sa batas na to. Tapos, ayun, marami pa siya actually tungkol sa pagnanakaw, pero I'm just gonna give one example for you. Tapos ito naman yung tuntunin tungkol sa pananampalataya at sa kabutihang asal. Kapag daw yung isang dalaga is nakatakda na siya magpakasal, tapos inakit siya at sinipingan ng ibang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking ito at bibigyan siya ng kaukulang dote. Pero kung hindi naman pumayag yung babae, yung ama ng babae na ginawa niya ng masama, na ikasal sila, hihingi na lang yung dote. Nakatumbas na anything na hinihingi ng tatay ng babae. Tapos, mga mangkukulam daw ay dapat patayin. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin sapagkat kayaway lamang dapat tayo maghandog. Huwag ninyong aapihin ng mga dayuhan. Ito, very specific na sinabi ito ni Yahweh sa kanila kasi gusto niya na alalahanin ng mga Israelita yung kanilang pagiging dayuhan nung sila ay nandoon pa sa Ehipto. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo gaya ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Tapos daw, kung mayroong babae na nagsanla ng kanyang balabal, by the end of the day, sana isauli ito sa kanya kasi ito lamang ang kanyang nag-iisang balabal sa gabi na kanyang pantakip sa kanyang sarili sa kalamigan ng panahon sa gabi, parang ganon. Sa chapter 23 na tayo. Ito yung mga tuntunin tungkol sa katarungan. Siyempre, meron tayo tungkol dun sa mga iba-ibang karahasan, di ba? Ngayon naman, meron naman tungkol sa katarungan. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling. Ito yung number 9 pala, yung huwag kang sasaksi sa anything na hindi totoo, parang ganun, walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Pero sinasabi din dito na huwag kayong makikisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Pero huwag din ninyong kikilingin ng mga mahihirap dahil sa kanilang estado sa buhay. Parang ganun. So dapat huwag kang mamimili kung mayaman sila o mahirap sila. Basta sa tingin mo, hindi ka naman nasasabi ng totoo, huwag ka nang sumaksi sa isang pangyayari na hindi mo naman talaga nasaksihan. Yun yung sinasabi dito. Ang ikapitong taon at ang ikapitong araw. Okay. Actually, nabanggit ko na ata to before, pero ulitin na lang natin. Sinasabi dito na sa first 6 years, mag-aani sila, ay magtatanim sila, ganyan. Pero sa 7th year, wag na silang mag-aani. Kasi hayaan na lang daw nila ito sa kanilang mga kababayang mahihirap o sa mga ligaw na hayop. Sila na lang ang makinabang patungkol dito. At yung ikapitong araw, alam naman natin na yung ikapitong araw is yung araw ng pamamahinga. Gusto ni Yahweh na lahat tayo is magpahinga sa araw na ito, kagaya ng kanyang pamamahinga ng kanyang likhain ang buong mundo. Kasi nga naman, sa first 6 days, masyado na kayong hirap sa pagtatrabaho para din makapagpahinga kayo on the 7th day, including yung mga alipin ninyo at inyong mga hayop sa pagtatrabaho. Yun yung dati kasi sa kanila, puro labor kasi sa field, ganyan, yun yung kanilang trabaho dati. So sabi ni Yahweh, pinapaalala niya ulit na pakinggan ninyo mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Paulit-ulit etong utos na ito ni Yahweh, pero paulit-ulit din itong susuwayin ng mga Israelita sa mga darating na libro at mga chapters. Abangan niyo po ninyo yan. Next is yung 3 pangunahing pista. So sabi ni Yahweh, kailangan magkaroon kayo ng mga pista na gaganapin. Sabi ng pista, yung pagdiriwang. Ito yung pagdiriwang
ng pista ng tinapay na walang pampaasan. Alala nyo ito nung ginawa nila noon sa bago sila umalis sa Ehipto, di ba? Tapos yung ipagdiriwang yung pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang inyong unang bunga sa inyong mga bukirin. Actually, ito sinaselebrate rin ito ng mga Pilipino, alam ko, ng mga Katolikong Pilipino. I just don't remember sinong patron saint ng pag-aani, pero alam ko sinaselebrate ito every May, I think. And yung last is yung pista ng mga tolda. Ito pong tolda, babanggitin ko po kung ano ibig sabihin nito sa mga susunod pa nating chapters. Ayun. Tapos yung mga pangako at mga tagubilin. Meron mga pangako at mga tagubilin si Yahweh. Siyempre, parang magulang yung reinforcement and punishment. Parang ganon. Magre-reward siya, magbigay siya ng instructions, tapos kapag sinunod nyo, meron kayong reward. Parang ganon. Sabi ni Yahweh nang papadala siya ng anghel sa mga Israelita at ito ang gagabay sa kanila sa lahat ng kanilang mga gawain at gagawin. Dapat nilang irespeto ang anghel na ito kasi parang ito yung kumakatawan kay Yahweh. Kasi pag nirespeto nyo ito, parang ganon, sinasabi ni Yahweh na parang ako na rin yung nirespeto ninyo. Yun ang sinasabi niya. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Ayun na naman, binanggit na naman ni Yahweh na siya lang ang nag-iisang Diyos na kailangang paglilingkuran ng lahat ng tao na kanyang nilikha. Walang iba. Okay? And then, sabi ni Yahweh na kapag sinunod niyo ako, bibigay ko sa inyo yung mga lugar na aking ipinangako sa inyo, na papatunayan ko na kayo nga ang aking bayang pinili. Yun yung sinasabi niya. So, nangako siya at nagbilin siya. At syempre, kapag nangako ang Diyos, totoo pa rin niya yan sigurado, di ba? Tapos ito, sinasabi niya na sa habang nakikipaglaban sila sa mga kalaban nila para ma-achieve nila yung pagkuha nila sa mga lupang ipinangako ng Panginoon, mag-ingat daw sila na huwag silang makikipagtipan sa mga taong ito at sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag niyo silang patitirahin kasama ninyo at sa lupaing sasakupin ninyo, at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, yun ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Dito pa lang nagbigay na ng babala ang Panginoon, pero sa mga susunod na chapters at mga susunod na libro, magagawa pa rin ng mga Israelita na sumuway dito, including higher people na mabanggit sa Bible. Pero abangan niyo yan sa mga susunod na episodes natin. Ito na, sa chapter 24, ito na, pinagtibay na ni Yahweh yung kanyang kasunduan sa mga Israelita. Paano niya ba ito ginawa? So, sinabihan ni Yahweh si Moises na umakyat sa bundok ng Sinai. Kasama sina Aaron, Nadab, Abihu at 70 sa mga pinuno ng Israel. Diba, if you remember, nagbigay siya ng mga pinuno ng Israel noong time na nakailangan niya na ng mga help, na nag-delegate siya ng mga hukom para sa mga problema ng mga Israelita. Ito na yung mga yon. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag naaakit sa bundok. Ito yung mga binili Yahweh sa kanila. Specific bilin na dapat nilang sundin. So lahat ng inutos ni Yahweh, sinabi nito ni Moises sa mga tao, at ang mga tao naman ay sinabi nila na susundin nila si Yahweh sa anuman ang sabihin nila sa kanya. So ang gagawin, kinabukasan, maaga siya nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Si Moises ito Tapos nagtayo siya ng 12 bato. Bakit? Kasi ito yung kumakatawan sa 12 nipi na pinili ni Yahweh para sa Israel. Yung mga anak ni Jacob, if you remember, di ba? Sila yon. And then, kinuha niya yung aklat ng tipan, yung ginawa nga ni Yahweh, binigay niya, di ba yung dalawang parang tablet siya, binigay niya kay Moises, at isinabi nga binasa ito ng malakas ni Moises sa kanila, and then sabay-sabay na sumagot yung mga Israelita at sinabi nila na susundin nila ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos nito, kinuha ni Moises yung mga mangkok ng dugo. Ito yung mga dugong ito yung galing sa mga hayop na kanilang pinatay para ialay kay Yahweh. Winisik niya yung mga dugo, parang benedisyonan niya yung mga tao na parang ito na yung ating covenant using the blood. Yun. Ito yung katibayan ng pakikipagtipang ginawa ni Yahweh sa kanila at sa mga tao. Tapos umakyat sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro, yung sapphire daw.
at nakakasilaw na parang langit. Pero walang nangyari sa kanila nung kanilang masaksihan ito. Di ba yung iba, natatakot sila kapag nasaksihan nila to, yung unang-unang, nung nagbibigay ng utos si Yahweh sa kanila, di ba? Ito na, si Moises sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito, maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagabiling. Sinulat ko ito para maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Tapos umakyat si Moises and then inintroduce na rito yung kanyang kahalili na si Joshua. Kasama niya si Joshua nang umakyat sila doon. In Tagalog, he's Joshua. Tapos yung bundok ng Sinai, nung nakakit na sila doon, ay nilokoban siya ng kalwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. At na 7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Tapos nakita ng mga Israelita yung kalwalhatian ni Yahweh na nagningas na apoy at sa taluktok ng bundok. At unti-unting natakpan ng ulap habang umaakyat. Nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sa chapter 25, ito na yung mga handog para sa sanktuaryo. Ito na nga sinasabi ko sa inyo. Ito yung mga reasons kung bakit, ito yung mga dapat nilang gawin, mga tagubilin ni Yahweh about sa mga magaganap sa buong time nila bago sila pumunta sa lupang pinangako. Okay, sinabi ni Yahweh kay Moises na maghandog ng buong puso. Dito sa sanctuary, ito yung parang if you know na yung sanctuary is ito yung parang lugar kung saan nyo pwedeng sambahin si Yahweh, parang ganon. Binigyan niya ng specific na things and materials kung paano gagawin itong sanctuaryo na ito. Pagpagawa mo ako ng sanctuaryo at natitirhan kong kasama nila, ang sanctuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. So ito na, nagbibigay na si Yahweh ng mga instructions para sundin ng mga Israelita sa lahat ng mga gagawin niya. Actually, ito mga instructions na to magiging very useful ito even up to now, even up to this day. And then, ito na nga yung kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, ito yung sisidlan kung saan yung nakalagay ay yung mga tapyas ng batong kinasusulatan ng 10 utos. So, kaban means lalagyan, di ba? Ito yung tipan, yung kasunduan na ni Yahweh. So, doon nilalagay yung mga utos ni Yahweh para makikita ng mga tao, ma-remind sila yung doon sa mga utos niya at para hindi nila makalimutan syempre. Okay, again, nung sinabi ni Yahweh na gumawa ka ng kaban ng tipan, very specific instructions sa binigay niya kung ano mga dapat gawin, yung mga sukat. Yan, dapat specific susundin mo. Dapat, gantong metro, gantong sukat, ganyan dapat sundin mo siya. Wala dapat lalampas, parang ganon. And then, yung mesa ng tinapay sa handog ng Diyos. Itong mesa ng tinapay na to, I think lang ito yata yung na ngayon na ginagamit ng mga Katoliko is yung ostya. Ito yung katawan ni Kristo, di ba? Pero dati kasi gumagawa na sila ng tinapay. So, parang essential talaga siya. Di ba yung manna, if you remember, essential siyang food kasi nga, very, parang memorable sa kanila ito. Yung manna at yung pugo na episode, if you remember that. So, ang gagawin nyo is yung mga tinapay na to na handog ninyo sa akin, ilalagay nyo sa mesa sa harapan ko. So, lahat ng mga itong handog ay para kay God lamang. Ganun. And then, yung lalagyan ng ilaw, ito rin, ginagamit din nila ng mga Katoliko sa mga pagdiriwang ng misa nila. Again, specifically, itong mga lalagyan ng ilaw ay merong specific design, specific materials to use, and everything na binili ni Yahweh is used only parang extravagant stones, including the ginto. Ito yung pinaka, diba sa atin, pag sinabi mong ginto, wow, gold, may gold siya, mayaman siya. Parang extravagant siya. So, kasi nga, extravagant naman talaga si God. So, dapat yung kanyang lugar at mga gamit dun sa lugar na ibibigay para sa kanya is dapat very, very, very special. Diba? And then, yung tabernakulo, sa chapter 26, ito na yung tabernakulo ng Diyos. Yung tabernakulo po is, ito yung lugar kung saan yung mga Israelita ay sumasamba kay Yahweh. In this modern times, sa mga Katoliko, ito po yung simbahan namin.
bago na ito yung templo. Trivia po, ang unang templo na, ito yung pagkakaalam ko, ito yung, kasi tapos na po ako sa mga hari 1 and 2. So, ang pagkakaalam ko, ang unang-unang templo na i-built para kay God is yung ginawa ni King Solomon. We'll go to that kapag dating na ng time na yon. Pero napakagandang kwento po nun, sobra. Ayun. So, next, after nung tabernakulo ng Diyos, ito na yung sa chapter 27 na yung altar. Hindi ko po alam sa ibang religion, pero po sa mga Katoliko, mayroon po kaming ginagamit na altar. Ito po nakalagay yung mga essentials na ginagamit ng mga pari para sa kanilang mga misa. I don't know with other religions kung meron po silang mga altar, pero po sa aming mga Katoliko, meron po kaming altar. I'm very proud to say na yung aking religion is sumusunod talaga dun sa mga inuutos ni Yahweh noon-noon pa man. Lahat nasabi ko lang po. And then ito yung mga altar. Yung altar is yung isa siyang dambanang ginagamit sa pagsamba. Dito, sinusunog o inialay ang mga handog para kay Yahweh. Again, kapag meron silang gustong ialay, kailangan na naayon sa gusto ni Yahweh. Hindi yung basta na lang sila mag-aalay. Gusto ko mag-alay ng ganito para kay Yahweh because of this specific thing that I want or I wished, or parang to repent my sin, parang gano'n. Hindi po pwede yun. Dapat na ayon sa kagustuhan ni Yahweh. Meron po mga specific instructions about that. And then, again, yung sa bulwagan ng tabernakulos, very specific din kung saan yung entrance, kung saan yung exit, anong siyang sukat, mga ganon. Very specific yung mga instructions ni God. I will make an episode po, bakit, I have questions na bakit kailangan very specific yung mga instructions ni Yahweh sa mga Israelita. Susubukan po natin yan sagutin sa ating next episode. Susubukan po natin yan. And then, yung pangangalaga sa ilawan. Ito pong ilawan is yung, meron din po kami nito sa mga Katoliko. Gumagamit po rin po kami nito para magsilbing light ng mga tao para malaman na namin na doon kami sa presensya ng Panginoon. So, and then, yung kasuotan ng mga pare, ito rin. Very specific din si Yahweh sa mga isusuot ng mga pinili niyang pare. And, to let you know po, ang pinili pong pare ng, pangunahing pare ng ating Panginoon ay si Aaron at ang kanyang sambahayan. Sila po ay natatanging pinili. Hindi ko po alam ang dahilan, baka kasi siya ay kapatid ni Moses, pero malalaman po natin yan sa mga susunod na chapters. So sabi ni Yahweh, patawag mo yung kapatid na si Aaron at ang kanyang mga anak na si Nadab, Abihu, Eleazar at si Itamar. Kasi sila yung aking pinili, sabi niya, na maglilingkod sa akin, specific instructions, specific rules and duties na gagawin nila para sa akin. Yun yung sabi ni Yahweh sa kanya. So, ito yung mga, ipagpagawa mo ang kapatid mong si Aaron na maganda at marangal na kasuotang nararapat sa kanyang banal na gawain. Kasi very sacred yung kanyang duties and responsibilities. So, dapat kakaiba din at special yung isusuot na kasuotan ni Aaron bilang pari. Ito yung mga susuot nila. Yung pectoral, ephod, abito, mahabang panloob na kasuotan, turbante at pimikis. Ito na binabasa ko po ito. Nakikita ko po yung aming mga pari sa description na ginawa nito ni Yahweh. Sinunod po talaga ng aming mga pare ang mga instructions na dapat isuot ng mga pare sa Katoliko po. Ayun. Ito, yung ephod, ito po yung ipinapatong sa balikat. Meron po siyang, yung, alam niyo sa pare yung ginaganan nila. Yung mahabang ganon. Yun po yung pinapatong nila sa balikat ng pinakapunong pare. Tapos, yung pectoral naman, ito yung ginagamit upang malaman yung kalooban ng Diyos. Kasama po siya sa, meron siyang specific, yung urim at tumim. Tumim. Ito yung dalawang maliliit na bagay na ginagamit ng mga saserdote o ng mga pare, mga pinakapunong pare ng Israel para malaman nila yung kalooban ng Diyos para sa isang tao o sa kaganapan. Ang gagawin doon sa pectoral,
sa pectoral, tama, sa pectoral, may kakabit no sa specific na suot nung pare. Including pa rin dito yung mga 12 bato na gagamitin para kumatawan sa 12 lipi ng Israel. Very special kasi kay God to, so laging kasama yung mga 12 lipi na yon. Tulad ng isang pantatakdaw na bawat bato na nakaukit na maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. So sabi niya, hindi lang ilalagay basta doon ang mga pangalan nila, but very specifically, maganda ang pagkakasulat nito mga to. Very sila, no? Very blessed talaga to si Jacob. Kahit sa ano pa man yung mga nagawa niya, di ba? Very blessed siya na siya yung napili, yung lipi niya, yung napili ni Yahweh. Sobrang very proud ako rin sa kanya kasi nga, kahit na ganun yung mga ginawa niya, meron pa rin siyang trust kay God, di ba? Ayun. Tapos, ganito yung parang gagawin ni Aaron kapag suot niya na yung mga ito. Pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang pectoral, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng lipi ng Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Ilalagay naman sa pectoral ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya kay Yahweh. Yun, para malaman yung ang kagamitan nito is yung pag-alam ng kalooban ng Israel. Parang siya, hindi ko ma-specify kung ano siya, pero parang symbol siguro siya para malaman ni Yahweh yung kalooban nila ng mga tao, parang ganun. Ay pa, including pa rin sa mga iba pang kasuotan ng mga pare, yung nga binigay ko kayo, di ba, yung abito, yung nilalagay sa kanilang bewang. Ito rin, yung mga colors, yung kulay ube, asul, at kulay pula. At saka ginagamit ito ng mga pare din ng iba't iba sa iba't ibang occasions. Ginagamit din nila itong iba't ibang color na to. Tapos, gumawa rin sila ng isang palamuti na nakaukit sa ginto. Ang nakalagay doon is inilaan kay Yahweh. Tali mo ito sa asul na lubid na turbante sa tapat ng noo ni Aaron. Siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghahandog kay Yahweh. So kahit nagkulang yung mga Israelita sa paghahandog nila, nagkamali sila, ganyan. So si Aaron parang siya yung magiging way ng mga tao para mapunan yung mga pagkukulang nila using or doing that ritual, specific ritual, ganon. Tapos din, aside from sa panlabas na suot niya, meron din panloob, syempre. Pagpagawa mo si Aaron na mahabang panloob sa kasuotan at turbanteng yari sa telang lino at pamigkis na bubordahan ng maganda. So, kahit nasa loob lang siya ng katawan ni Aaron na very special pa rin siya kahit hindi siya nakikita. Dapat talaga, everything is special. Kahit nakatago man ito. Ganyan. Tapos, pinasuot din siya na parang shorts, parang siyang shorts kasi sabi hanggang hita daw para hindi nga makita yung kanilang kahubaran. Diba? Instruction din to last time nasa chapter 20 ng Exodus. And then, ito na ang mangyayari. Hindi ko na babanggitin yung last part kasi nasa 29 na siya. Sa chapter 29, ito na, hinirang na sa pagkapari si na Aaron. Dito na yung kung paano naging pare si Aaron at ang kanyang pamilya. So, ang mangyayari is isasama si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at maliligo sila doon mismo. Tapos, isusuot nila yung mga kasuotan na para sa mga pare, yun nga, yung mahabang panloob, yung damit na bago ang ephod, yung pectoral, tapos itatali yung pamigkis. Tapos, isusuot ni Aaron yung turbante. Itong turbante na to, para siguro yung sa mga ginagamit ng mga bishop, baka, yung ginaganon. Yun siguro yun. Parang, kasi wala na ibang sa ulo Yun lang Yun ang iniisip ko Hindi ko na alam And then, isusuot mo to kay Aaron at ikakabit mo yung koronang kinasusulatan ng katagang inilaan ni Yahweh. Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. Yun na yung parang sign na ikaw na ang itinatalaga ko bilang pare. Ganun din yung actually yung ginawa sa mga anak ni Aaron bilang pagsunod din. Siguro sila parang sub-pare, parang gano'n. Yun ang parang description ko sa kanila Ayun. Napakaswerte nila at sila yung napili, di ba? Tapos, sa chapter 20,
30, sa sa 29 pa rin pala tayo, yung paghahandog araw-araw. So, everyday, kailangan silang maghandog. Morning and night time. So, sa morning, ito yung specific instructions. Gagawin nila ito habang panahon, sabi ni Yahweh. Sa morning, ano ba yung sabi dito? Wait lang. 2 tupa daw na 1 taong gulang ang edad. Tapos, nasamahan mo siya ng isang salop ng pinakamainam na arinang minasa sa 1 litrong langis. Tapos sa hapon, ganun din. Pero, ganun din tupa rin. Pero hahandugan naman siya ng, bukod sa salop, yung pagkaing butil na inumin upang yung usok doon nito ay mas maging mabangong samyo para kay Yahweh. So, yung gusto niya, yung mabango yung amoy. Kasi pag mabango yung amoy, parang naglaan ka ng specific or ng special thing for me. Kung mabango siya, I will appreciate it. Parang ganun. Next is yung chapter 30, yung altar na sunugan ng insenso. Insenso, ito yung pausok-usok, parang gano'n. Yun, alam ko yun. Ngayon, ginagamit pa rin ito ng mga Katoliko sa mga specific occasions or some mass na ginagawa ng mga pari. Usually, ang ginagamit daw dito is yung frankincense at yung myrrh. Yun yung na-research ko sa Google. Pero, nung nabasa ko ito, ang mga specific na ingredients ng insenso ay iba dun sa nakita ko sa Google. Ito yung mga ingredients ng insenso. Yung extate, onise, galbano, at purong insenso. Yun yung paghahalo-haloin mo para siya maging mabangong samyo. Ngayon kasi iba na yung ginagamit. Actually ako, personally, hindi ko gusto yung amoy ng insenso. Parang hindi ako makahinga kapag naamoy ko siya. Pero itong specific na ito, purong insenso, tapos nakalagay dito, ginagawa siya ng mahusay na manggagawa ng pabango. So, ibig sabihin, mabango siya, diba? Very special siya. So, ewan ko lang ba't iba yung amoy ng insenso ngayon sa mga pag nagmamas talaga. Ayaw ko talaga yung amoy niya. Yun lang, sinabi ko lang. And then, ito yung gagawin ni Aaron. Tuwing umaga na ayusin ni Aaron ng ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganun din ang gagawin niya sa gabi kapag inihahanda niya yung ilawan. Tapos, yung buwis na sisingilin. Kailangan pa rin singilin yung buwis sa mga tao para ito sa pagpapanatili ng toldang tipanan. Yung mga kailangan gastusin doon, kailangan ayusin, doon pwedeng kunin sa mga buwis ng mga tao. Parang syempre, di ba, umiikot lang naman ito, bibigay rin naman sa mga tao ito, parang ganun. Habang gumagawa sila ng census, daw sisingilin yung mga 20 years old pataas. Yun, sasama sila sa census. And then yung palangga ng hugasan. So, every time na magkakaroon ng parang mass, itong si Aaron at saka yung mga anak, kailangan nila maghugas ng paat kamay. Maghugas sila ng paat kamay bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. At ginagawa rin ito ng mga Katolikong pare kapag bibigyan bago at pagkatapos nilang ibigay ang ostya sa mga tao. I think hindi ako sure kasi kung bago, pero alam ko just pagkatapos talaga nagugas talaga sila ng kamay, tapos merong white towel na patutuyuin nila yung kanilang mga kamay. And then etong langis na pampahid at yung insenso, ay nabanggit ko na nga yung insenso. Yung langis na pampahid, ito yung I think ito yung chrism. Actually dito sa church namin kapag Saturday Mass, yung Saturday Mass na pang Sunday, ginagawa ito binibigay. Kasi nga, kasi specifically, that Saturday lang. Siguro ba kasi konti yung mga tao nagsisima pag ganun. Lagi kong ina-anticipate yung Mass na yon kasi gusto namin malagyan kami ng chrism oil sa aming noo or any part of our body kung ano yung gusto namin palagyan. Hindi lang naman siya nag-relieve sa amin physically, spiritually din. Pinisip namin sana gumaling na kami sa ganitong sakit or sana kung may anything na hilingin ka sa kanya, parang feeling namin matutupad siya, parang ganun. So, yun na. We anticipate that Saturday Mass every time. Kaya lang ngayon, hindi na siya nagkakaroon kasi yung aming church is Sunday na lang sila nagmamass and Thursday, I think. Yun.
So, ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito ay maging ganap na sagrado. So, lalagyan mo siya ng oil at anything, iinsensohan mo. So, lahat ng parang matouch ng mga oil na ito o ng incense na ito ay magiging sagrado na din. Parang ganon yung sinasabi dito. Ito pinapaalala pala ito ni Yahweh sa kanila na na ang langis na ito ay banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ng paggawa nito. Ito ay banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sino mang gumaya nito at ang sino mang gumamit nito sa dayuhan. So, bawat sa dayuhan. So, dapat sa mga Israelita lang. Ayun. Yes, natapos na po natin ang episode natin from chapters 21 to 30. Yay! Medyo mahaba po itong episode natin ngayon. Pero piniikli ko na po siya. Nagbigay lang ako ng specific details sa ibang chapters para lang mapaikli natin ang ating episode. Next episode, magsastop muna po tayo sa Exodo kasi meron tayong mga specific questions na gusto ko rin sagutin at gusto kong ibahagi sa inyo bilang Katoliko. Sana mag-stay tuned pa rin po kayo sa next episode. And thank you very much po ulit and God bless you. Thank you for watching.